Maraming unang sundalong Ruso na pumasok sa Ukraine noong 2022 ang naniwalang sila'y bayani at ipinadala para palayain ng mga tao mula sa mapaniil at marahas na rehimen. Akala nila matatapos agad ang kanilang espesyal na operasyong militar sa loob lang ng ilang linggo. Nasasalubungin sila ng mga tao ng palakpakan at bulaklak at agad silang makakauwi sa kanilang mga pamilya. Agad nilang natutunan kung gaano sila nagkamali. Ngayon, matapos ang ilang taon at mahigit 1 milyong kasamahan ng napatay o nasugatan, napagtanto ng mga sundalong Ruso sa unahan ng nakakatakot na katotohanan ng digmaang ito. Hindi lang sundalong Ukranyano, drone at misil ang problema nila ngayon, kundi may bagong kalaban na rin mula sa hanay ng mga Ruso. Dahil sa matinding kawalang saysay ng digmaang ito at sa nakakatakot na kalagayan ng kanilang pamumuhay, tuluyan ang nababaliw ang mga sundalong Ruso at sila na mismo ang nakakagulo. Kinumpirma ito ng isa sa kanila na nabuhay upang isalaysay ang nangyari. Ang pangalan niya ay Daniel. 24 siya at kamakailan lang ay na-interview siya sa nakakagulat na panayam ng Novaya Gazeta, isang independenteng pahayagang Ruso. Sa panayam, ibinahagi ni Daniel ang nakakakilabot niyang karanasan sa loob ng 2 buwang nasa Infantry Assault Unit ng Russia. Ikinuwento niya kung paano sila mga sundalo ay itinuring na parang pambala ng kanilang mga komandante, kung paano halos hindi sila binigyan ng sapat na supply para mabuhay ng ilang araw sa harapan, at kung paano, sa huli, isang maliit na grupo sa kanila ang tuluyang nabaliw at nagsimulang magpatayan sa isa't isa. Ito ang kanyang kwento. Si Daniel ay lumaki at ipinanganak sa mabundok na Trans-Baikal, Silangang Siberia. Nagkaroon siya ng mahirap na kabataan. Umalis ang kanyang ama sa kanilang tahanan noong si Daniel ay 12 taong gulang pa lamang. At kalaunan ay nagsimula siyang gumamit ng droga na nagresulta sa ilang pag-aresto at mga suspensyong sentensya. Sa kabila nito, nagawa niyang makapagtapos sa lokal na paaralan. Pagkatapos ay nag-aral sa isang technical na paaralan para sa Riles, kung saan siya ay nagtapos at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa sektor ng transportasyon. Noong 2022, nagsimula ang digmaan. Pero wala siyang interes sumali sa militar. Mayroon siyang matatag na trabaho, nagtatrabaho sa konstruksyon ng mga bagong linya ng Riles at kumikita ng humigit kumulang 80,000 rubles o 1,000 at $100 bawat buwan, na maaaring hindi kalakihan kung titingnan mula sa pananaw ng kanluran. Ngunit ito ay disenteng sahod para sa mga rural na rehiyon ng Russia. Pero lumala ang mga bagay sa mga sumunod na taon. Sabi ni Daniel, siya ay pinagplanuhan at aarestuhin dahil sa pagbebenta ng droga na itinatanggi niya. Nagpasya siyang tumakas papunta sa kabilang dulo ng Rusya at napadpad sa St. Petersburg, halos 3,000 milya mula sa pinagtatrabahuhan niya noon sa Irkutsk. Dahil sa mga kaibigan, direkomenda siyang sumali sa hukbong sandatahan ng Rusya. Dahil sa kakaunting opsyon, nagpunta siya sa Belgorod at pumirma ng kontrata. Inilalagay ang buhay niya sa kamay ng makinarya ng digmaan ng Kremlin. Nagsimula siya maglingkod noong Agosto 2025 at unang naitalaga sa ika-6 Self-Propelled Artillery Regiment. Ibig sabihin, masuwerte siya. Parang Russian roulette ang pagsali sa hukbong Ruso ngayon. Kung masuwerte ka, mapupunta ka sa drone o artillery unit na mas malayo sa labanan, kaya mas mataas ang tsansa mong mabuhay. Kung malas ka, mapupunta ka sa assault squad sa frontlines na tinatayang tatagal lang ng 1 o 2 linggo. Si Daniel, habang nasa artillery crew, ay hindi dumaan sa basic training at itinuring lang na intern sa unang 6 na linggo ng serbisyo. Kasama niyang namuhay, kumain at natulog ang kanyang mga kasamahan sa crew, kung saan nakabuo siya ng mga pagkakaibigan. Sa loob ng ilang panahon, naging medyo komportable ang kanyang buhay. Ang mga tungkulin niya ay pangunahing umiikot sa pagmamanman at paglilinis ng mga shell casing. At naka-assign siya sa rehiyon ng Belgorod sa Rusya imbes na sa linmang bahagi ng Ukraine, kaya't medyo ligtas siya mula sa mga drone o missile strike. Sinabi niya nag-interview na siya at ang kanyang mga kasamahan niya sa artilleria ay nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanilang sarili o nagsasama-sama para umorder ng pagkain na dinadala ng mga lokal na taxi driver. Sa bandang huli, gayunpaman muling lumala ang sitwasyon. Nakipag-away si Daniel sa commanding officer dahil inakusahan niya itong nananakot at nagmumura. Nakipag-ugnayan siya sa nakatataas sa Telegram at humiling ng paglilipat ng crew. Hindi niya inakalang halos ikamamatay niya ang pagkakamaling iyon. Akala ni Daniel na malilipat siya sa ibang unit. Imbes nito, nilipat siya sa impanterya at agad ipinadala sa harap ng labanan. Nakakatakot mapunta sa ika-82 unit ng impanterya
Pinag-uusapan ng lahat na yon daw ang lugar kung saan ipinapadala ang mga tao bilang parusa. Kapag hindi ka sumunod sa utos, kapag hindi ka tumalima, sasabihin nila, mag-ingat ka, mapupunta ka sa ika-82 na unit papuntang Vovchansk. Doon mismo siya napunta. Para sa kaalaman ng lahat, ang Vovchansk ay nasa tapat lang ng hangganan mula sa Russia, sa rehiyon ng Kharkiv sa Ukraine. Hindi ito lugar na madalas lumabas sa mga ulat ng militar o sa mga balita. Pero ito ay lugar kung saan naroroon ang mga puwersa ng Russia at nagawang masakop ang isang maliit na bahagi ng lupa. Habang maraming unit ng Ukraine din ang naroon na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan ang karagdagang paglusob. Si Daniel ay mananatili rito ng 2 buwan mula Pebrero 17 hanggang Abril 17. Ito ang magiging pinakamatindi at pinakadramatikong 2 buwan sa buong buhay niya at isinalaysay niya ang buong sunod-sunod na mga pangyayari sa kanyang panayam sa Novaya Gazeta. Ikinuwento niyang dinala siya sa deployment point kasamang iba pang sundalong inilipat. Ipinadala ang ilan sa frontlines dahil sa alitan o masamang ugali. Ipinaliwanag niya na may sundalong nag-insulto sa opisyal at may isa pang sumaksak sa kapwa-sundalo sa binti sa isang away. Napansin niyang may miyembrong hindi Ruso, kundi posibleng Uzbek, na pinangakuan ng pasaporteng Ruso kapalit ng isang taong serbisyo. Madalas gamitin ng mga recruiter ng Russia ang taktikang ito para pilitin ang etnikong minorya, lalo na mula gitnang Asya na sumali sa hukbo. Karamihan sa kanila ay mamamatay sa unahan at wala ng pag-asang makuha ang pangakong pasaporte. Dinala ang grupo sa isang silid-aralan at binigyan ng mga form na kailangang sagutan. Nanatili sila roon ng halos 1 linggo at kalahati, minamanmanan at binabantayan buong oras upang maiwasan ang anumang tangkang pagtakas. Bigla siyang inutusan kasama ng ibang sundalo na umalis agad ng walang babala. Walang nagsabi tungkol sa pag-atake. Naiwan doon ang lahat ng gamit kung dumating kasama ng atilyera, damit at sleeping bag. Malamang na-unpack na nilang mga yon. Binigyan siya ng backpack na may ilang pangunahing gamit, pinartneran sa isang kapwa-sundalo, isang tinatayang 55 taong gulang na lalaki na tinawagin Daniel na lolo, isinakay sa isang quad bike at dinala sa kanyang unang babaan sa frontline, habang binabantayan pa rin siya buong oras. Walang paghahanda o mission briefing, kaya di niya alam kung saan pupunta o ano ang gagawin. Iniisip lang ang mga posibleng panganib. Agad niyang napagtanto na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Ikinuwento niya kung paano sila inutusang tumawid sa ilog at magtungo sa ilang estruktura sa kabila. Nakita niya ang lupit ng mga bantay at komandante ng Ruso habang tumatawid sila. May tinutulungan kaming sugatang lalaki na tumawid at naalala ko na sumigaw ang bantay sa kanya. Kung hindi ka makakatawid, itutulak kita at malulunod ka. Ikinuwento rin niya kung paano tinakot ang isa pang sundalo na babarilin sa tuhod dahil ayaw pang maglakad. Tinanong siya kung bakit hindi niya naisip bumalik, barilin ng bantay o tumakas para iligtas ang sarili, kahit alam niyang tiyak ang kamatayan. Ipinaliwanag niya na para sa kanya, hindi talaga yon naging isang opsyon. Sobrang abala siya sa pag-aalala sa mga drone ng kalaban at sa pagsisikap na makaligtas ng buo para pa magtangkang mag-desert. Pagkatawid sa ilog, umalis ang mga bantay, kaya sina Daniel at Lolo na lang ang nagpatuloy sa misyon. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Paalala, marami pa kaming palabas. Kung may natutunan ka sa The Military Show, mag-subscribe ka. Habang papalapit sa layunin, narinig ni na Daniel at Lolo ang kakaibang ugong ng mga drone ng Ukraine sa itaas. Tinakpan nilang sarili ng anti-drone na kumot, umaasang hindi sila mapapansin ng drone. Sabi ni Daniel, naglakad kami sa gabi sa ilalim ng kumot. May narinig kaming dumaan sa itaas. Mavic o baka babayaga? Nag-report ako sa radyo na may nakita akong babayaga at sinabi nilang, maghintay ka dyan. Naupo kami sa ilalim ng puno, magkatabi, nang may tumama kay Lolo at may napunit na bahagi, binti o braso, di ko alam. Malakas ang pagsabog at tinamaan ako ng shrapnel sa binti. Pagkatapos ng lahat, dahil sa takot para sa kanyang buhay, tumakbo palayo si Daniel, iniwan si Lolo sa kanyang kapalaran. Mula ron, lumipat siya mula sa isang lungga, papunta sa isa pa, madalas na nadadaanan ng iba pang mga sundalong Ruso sa daan, mag-isa o kaya magkakasama sa maliliit na grupo. Marami sa kanilang nawalan ng kasama o naubusan na ng supply. Kaya nagsama-sama sila at pinagsama ang kanilang mga natitirang gamit. Ipinaliwanag ni Daniel na sa resupply sa unahan, kakaunti lang ang binibigay na tubig at bala, kaya't agad itong nauubos. Kung may kailangan sila, pwede silang humingi sa radyo, pero hindi agad natutugunan at minsan, kailangan pang maghintay. Para maihatid ang mga gamit, gumagamit ang mga Ruso ng mga FPV drone na inayos para sa ibang gamit. Sa halip na magdala ng mga warhead, nilalagyan ng mga ito ng mga bote ng tubig at mga pakete ng lugaw. Ipinapadala sa mga lugar sa unahan
at bumabagsak sa lupa. Kadalasan nagkakalat ng mga supply kung saan-saan. Kung ganito pinananatiling buhay ang mga sundalong Ruso sa unahan, hindi nakapagtataka na napakarami sa kanila ang namamatay sa loob lang ng ilang araw. Hindi lang sila halos walang natatanggap na pagsasanay. Minimal ang kagamitan at halos walang instruksyon kung anong dapat nilang gawin o paano ipagtanggol ang sarili. Kundi pinapapasan din sila sa isa sa pinaka hindi maasahan at hindi epektibong sistema ng resupply sa makabagong kasaysayan ng militar. Pagkalipas ng ilang sandali, binigyan si Daniel at ang kanyang grupo ng mga koordinado ng isang bahay na kailangan nilang pasukin at okupahan. Mulay, wala silang ideya kung bakit mahalaga ang bahay na yon o kung anong naghihintay sa kanila sa loob. Kailangan lang nilang pumunta roon at umasa na magiging maayos ang lahat. Talagang nakakatakot yon. Hindi mo alam kung saan ka pupunta o kung bakit ka pupunta roon. Napasok ng grupo ang gusali at natuklasang walang laman ito. Hindi nila alam kung kailan ang susunod na utos, kaya naghanap sila ng gamit at sinubukang gawing komportable ang pansamantalang tirahan. Sa puntong ito, si Daniel ay kasama na sa isang grupo ng 6 na sundalo. Ang iba pa ay sina Senya, Kit, Shmel, Sha at Emilia. Ipinaliwanag niya na, habang ang ilan sa mga miyembro ng grupo ay medyo kalmado, may ilan namang malalaki ang ego sa kanila. Si Sha ay nagyabang na naging bahagi siya ng Wagner Group at hindi natatakot dahil sa kanyang karanasan. Si Senya naman ay nagangkin na nakapatay siya ng mahigit 150 katao. Di magtatagal dahil sa presyon, magbabanggaan ang mga ego. Dito nagsisimula maging madilim ang kwento. Ayon kay Daniel, 24 may nakitang malaking bote ng homemade alak ang grupo at ilan sa kanila ang nagpasya maglasing, magpatugtog ng musika at sumigaw na maaring magdulot ng panganib sa kanilang buhay. Ayon sa ulat, nainis si Emilia at hiniling na hinaan ng ingay. Pabalang na sumagot si Sha at ayon kay Daniel, sumigaw siyang wala siyang kinatatakutan at nagpaputok ng bala gamit ang machine gun sa pader mula sa bintana. Natakot si Daniel, kaya umalis siya sa gusali at lumipat ang tirahan kasama sina Kit at Shmel. Iniwan ang 3 sa loob, pero patuloy pa rin nilang naririnig ang putok ng baril mula sa unang bahay. Pagkaraan ng kaunti, sumunod sina Senya at Sha at nag-away muli na nauwi sa nakakagulat na pagpatay ni Senya kay Sha. Ipinaliwanag niya na di umano'y pinatay ni Sha si Emilia sa unang bahay, kaya nagpasya si Senya na gumanti. Bigla, 4 na lang ang natira sa grupo mula sa 6. At hindi ito dahil nakasalubong sila ng grupo ng mga sundalong Ukrainian o napunta sa lugar na may patibong. Sa totoo lang, ligtas naman sila at tila sapat ang kanilang mga supply para magpatuloy habang nagpaplano ng susunod na hakbang. Ngunit ang kawalan nila ng kakayahang magsama-sama ng mapayapa ang natulak sa kanila na gawin ang pinakadramatikong mga hakbang. Hindi pa doon natapos ang karahasan. Ayon kay Daniel, ilang linggo pang nanatili ang natitirang sundalo sa kalapit na gusali. Pero isang gabi, nag-inuman ulit sina Senya at Kit. Hindi alam ni Daniel ang nangyari dahil nakatulog siya. Pero paggising niya, narinig niyang nagpaputok ng baril at nakita niyang binaril ni Senya si Kit sa binti. Buti na lang para kay Kit, hindi ito nakamamatay. Pagkalma ni Senya, tinulungan niyang lagyan ng benda si Kit at ibinalik ang grupo sa dati nilang gawain. Maghanap ng pagkain, tumakbo sa dilim at mag-ikot sa basement para sa supply. Pagkatapos, muling nabaliw si Senya. Ipinaliwanag ni Daniel na nagsimula nang magreklamo si Senya tungkol kay Kit na hindi tumutulong sa grupo, tumatangging mag-ipon ng niebe para tunawin at gawing tubig, at hindi rin tumutulong sa pagluluto ng pagkain. Maaring totoong reklamo, pero hindi ito dapat patawan ng kamatayan. Makikita na nagbago ang pananaw ni Senya. Nang malasing siya isang gabi dahil sa alak na nahanap ng grupo, binaril at pinatay niya si Kit, na ayon kay Daniel ay nagmamakahawa pa para sa kanyang buhay noong mga oras na yon. Lalong lumalang sitwasyon nang pilitin ni Senya si Shmel na siya ang pumatay, na nagpapakita ng kanyang pagiging dominante sa grupo. Akala ni Senya, kontrolado na niya sina Daniel at Shmel matapos niyang patayin ng malamig na dugo ang hindi bababa sa 2 niyang kasamahan. Matapos ang lahat, paliwanag ni Daniel, nagkasama pa silang 3 Ruso ng ilang linggo bago muling naging agresibo si Senya. At pagkatapos, sinimulan na kaming sisi ni Senya. Sinasabi na wala kaming silbi, hindi karapat-dapat at natatakot sa lahat ng bagay. At nagsimula siyang magwala tungkol sa kailangan naming sumugod para kumuha ng mga armas, sakupin ng ilang bahay at maghanap ng ibang tao. Sabi niya, kung hindi natin sila papatayin, tayo ang papatayin nila. Paulit-ulit siyang nagsalita. Sumagot si Daniel. Sinabi niyang sapat ng pagkain ng 3 para mabuhay at kailangan lang nilang manahimik sa loob ng bahay at maghintay ng mga dagdag na tropa o kapalit na dumating. Hindi napakalma ni Senya sa mga sinabi niya, kaya lalo siyang nagalit, tinutukan ng armas ang 2 at nagbantang papatayin sila. Patuloy siyang uminom at nagpaputok ng baril sa pader habang lasing.
Sa huli, sina Daniel at Shmel ay iisa lang ang napagpasyahan. Kaya napagbisisyunan nilang patayin si Senya dahil wala na silang ibang opsyon. Nasaksihan na nila ang lalaking ito na dapat sana'y kakampi nila, na brutal na pumatay ng iba pang sundalong Ruso kahit walang tunay na dahilan. Alam nila na malapit na niyang gawin din yon sa kanila. Para sa kanila, ang opsyon lang ay pumatay o mapatay. Habang natutulog si Senya isang gabi, binaril siya ni Daniel. Pagkatapos nun, hinila ng natitirang dalawa ang katawan ni Senya papunta sa ibang kwarto at nagkulong sila sa basement, kung saan nanatili silang tahimik ng ilang linggo pa. May radyo at kaunting pagkain sila at lumalabas lang kapag may mga pakete ng supply na dumarating. Nakapag-ipon sila ng baterya ng drone at gumawa ng radio charger. Hindi nila alam kung gaano katagal silang mananatili ron o ano ang susunod na mangyayari. Pero kahit papaano, hindi na nila kailangang matakot na barilin sila ng isa sa kanilang mga kasama dahil sa kalasingan. Maya-maya, dumating ang grupong Ukranyano at sinalakay ang bahay. Gusto na sanang sumuko ni Daniel at Shmel. Pero natakot silang mapatay, kaya nanahimik sila. Sa huli, umalis ang mga Ukranyano at nagpatuloy sina Daniel at Shmel na mabuhay sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit unti-unti nang nauubos ang kanilang mga supply. Sabi ni Daniel, halos wala silang kinain nung nakaraang linggo dahil nasabat ang maraming supply nila. Napilitan silang uminom ng tubig ulan at isinulat ni Daniel ang akala niya huling mensahe niya para sa kanyang kasintahan sa kanilang bayan. Sinabing malamang ay hindi na siya makakaligtas. Sa huli, bumalik ang mga Ukrainiano sa bahay. Sinunog ito kaya napaalis ang mga Ruso. Sumuko sila agad at dinala bilang bihag ng digmaan. Kamangha-mangha ang kwentong ito at sumasalamin sa kalagayan ng hukbong Ruso ngayon. Alam na ng mga sundalo na bilang na ang araw nila bago sila ipadala sa harap. Alam nilang basta silang ilalagay sa panganib ng mga commander na walang malasakit. At kahit ang pinakamatino at pinakabalansing tao ay mahihirapang maintindihan o mag-adjust sa ganitong realidad. Ito ang dahilan kaya maraming sundalo ang umaasta ng matindi. Ang ilan ay lumalaban sa kanilang mga commander at sinusubukang lumabas na may kasamang matinding tapang. Ang ilan ay nagpaplano ng mga pagtakas na halos imposible. Ang iba naman ay kusang napapahirap sa sarili o ibinibigay ang lahat ng kanilang pera sa mga nakatataas na opisyal bilang desperadong paraan para mabuhay pa ng ilang araw. May ilan, tulad ni Senya, na biglang nawawala ang pakiramdam ng tama o mali at walang pag-alinlangan na nilalabanan ng kapwa sundalo. Walang pag-asang manalo sa digmaan ang ganitong hukbo. Kaya hindi na nakapagtataka na lalong nagiging desperado ang Kremlin, umaabot pa sa paghingi ng suporta mula sa Taliban, na maaari mong malaman pa sa video na ito. Samantala, sinasamantala ng Ukraine ang kalamangan nito sa pagsasagawa ng mga malalayong pag-atake sa mga linya ng supply ng Russia upang putulin ang koridor na panlupa patungong Crimea na tinalakay sa video na ito. Para sa mas makabuluhang pagsusuri at military videos, mag-subscribe sa The Military Show. Salamat sa panonood.